Hello everyone mga kasim like-minded, kumusta kayo dyan? So yan, nandito ako ngayon sa Canada, Ontario, Canada, Toronto. At kung titignan nyo, mataas ang sikat ng araw, no? Hindi po alas 4 dito, hindi rin alas 5, kundi alas 6 na po ng gabi. Pero mataas yung araw. Sinamahan ko lang aking mga anak na maglaro dito sa park. Yan. Para lumabas naman sila kasi halos nasa bahay lang sila lagi ng mga nakarang araw. Yan. Dahil marami kaming inasikaso, mga nilalakad. So syempre, tatanungin nyo ako ano na ba ang update, ano na nangyari, kamusta naman kami dito. Lahat napakaganda naman nangyari. No, syempre hindi ko man mabigay sa inyo full details, but ang may babahagi ko sa inyo ay maganda yung pagkasunod-sunod ng mga nangyari sa amin dito. Yan. So hindi ko rin masabi pa kung ano ang pinaka explanations o yung mga specific information na pwede kong mabahagi sa inyo dahil today is August 22 here in Canada at it's our 7th day. Dumating kami ng August 15. Yan. So far, yung mga nangyari, maraming mga challenges, of course opportunities as well na nangyari, like yung student permit ko, walang condition na ako'y pwede mag-work. So kailangan kong bumalik sa airport at ayusin yon. Pero naayos naman siya. So after nun, saka lang ako nakakuha ng SIN number. SIN meaning Social Insurance Number. Ano siya? Ang number na to ay magagamit para kayo makapag-work at makakuha ng credit card. Yan. Yung asawa ko si Leia naman, nakakuha naman agad siya nun. Kasi pwede siya mag-work. Pero ako, bumalik pa kanina, which is nakakuha na rin. At the same time, ngayon namang araw na to, nakakuha na ako ng assessment sa school, assessment for math and English. What do you expect sa math? Grabe, hindi ko talaga maintindihan ang iba. Sobra. Si English at some point nakukuha naman. Assessment lang naman din yun, wala namang pass and fail doon. So okay lang. Ngayon, bukas, it's August 23, magano kami, may interview pala, hindi apply, sa trabaho. Ikaw ng trabaho yun, of course, walang pili-pili muna, kasi cleaner yun. Pero tingnan natin, marami na kami pinapasahan na waiting din sa iba, at meron kami mga nakikilala dito na nakakatulong sa amin. Yan. So kung ano yung mauna, ganyan muna, diba? As much as possible maka-work muna kasi the first goal na gagawin namin dito sa Canada ay mabayaran ang mga perang hiniram namin. Doon muna talaga mag-start lahat before anything else. Siyempre kasama din yung mga necessity ng mga kailangan naming bilhin dito sa Canada. Sobra din kaming thankful dahil sa ngayon nakikitira pa kami sa bahay ng sister-in-law ng ate ni Leia, ng asawa ko. Sobrang thankful kami, sobrang bait nila, sobrang, alam mo yun, welcome kami. Thank you so much talaga kala Ate M, kala Kuya Eric. In terms naman sa mga gastusin, no, hindi ko nga kalain na yung nagagastos kasi namin before sa Makati is hindi halos nagkakalayo dito. Yeah. So at some point kaya naman siya as long as meron ka talagang disiplina kung paano ka mamimili at kung paano mo muna lilimitahan ang sarili mo. Kasi sa totoo lang, ang pera na dala namin malaki-laki naman siya. Kaya namin gumastos ng gumastos, pero hindi hindi talaga pwede. And as much as possible, limitado lang muna. Pero sa nakikita ko, once na makapag-work kami, ako, si Leia, at kumanda-ganda pang work namin, ang bilis ng proseso. Mabilis ka makakabili ng gusto mo, pero bago talagang lahat, mas nakikita ko mabilis naming mababayaran ang mga hiniram naming pera. Ayan talaga. Yeah. So yun, it's our 7th day. What do you expect? Always expect na there is a process. Hindi lahat ay agaran, no? Sa buhay natin. Kahit kayo, nasan man kayo, lahat naman ganun, may proseso. May gusto kayong gawing bagay, hindi naman talaga lahat agaran. It takes time. Iba nga na nakilala ko dito, iba 7 months bago nakapag-work, iba 3 months bago nakapag-work. Ngayon yung mga internet na, mga connections, marami ka nakikilala mga Filipino na pwedeng tumulong sa'yo para makapag-work. So what do you expect? Mapapabilis yun kasi depende talaga sa mindset, the way you think,
doon sa focus na gusto mong mangyari. Kasi pag ano yan, scattered, iba-iba, wala kang, alam mo yun, sense of direction na ano pa talagang gusto mong unahin. Parang ano yan dahan-dahang papasok sa'yo, walang parang isang malakas na agarang papasok sa'yo. So let's say, kami kasi ng asawa ko, iniisip ko kasi ng maigi, anong uunahin, yung makalipat ng bahay o makapag-work, ganon. So dun muna namin tinitimbang yun. So sa nakikita ko is mauna talaga yung work. Yan. So while nagtatrabaho, yun, sigado sunod nun makakapasok na yung bahay na makakalipat. Yes. Tapos syempre, bago din mangyari na makalipat kami sa bahay at bago din na mangyari na kami ay makapagtrabaho, nakikita ko na kailangan maayos muna yung proof of address para ma-apply namin ng mga bata sa school. Yun Siyempre kami lang din naman ang mag-aasikaso niyan at wala nang iba. Nandito, mga kapwa nating Filipino, kahit yung kasama namin sa bahay na sila Ate M na tumutulong sa amin, hanggang tulong yan sila. Hindi pwede na lahat sila. Kumbaga, natutunan ko kasi na kung ikaw kasi ay may tutulungan, hanggang tulong lang. Yung tinulungan mo, dapat sila ang tatapos. So ganoon din sa amin. Kung may mga tumulong sa amin, lalo na sa pera, ganon, dapat ako ang tatapos. Meaning, let's say, tinulungan ako ni mama makahiram ng pera. Dapat akong tatapos nun, hindi si mama yung magbabayad. Ako dapat ang magbabayad nun. So, dito din, kung tutulungan kami ni Ate M tungkol sa paghanap-hanap ng school and so forth, kami dapat at tumapos nun na kami pupunta sa school, kung ano yung sinuggest nila, titignan namin, ganito, ganon, yung mga documents, kami magpag-usap, something like that. Hindi yung sila lahat. Yan. So, the more kasi na tayo ay ganun, no? Lalo na kayo nanonood dito, you are taking full responsibility. Kahit ang mga mangyari, ano man ang makita nyo, wala kayong sisisihin Kayo lang talaga may gawa. Ganun na rin sa mga taong tumutulong sa'yo. Hindi sila madadala na kayo ay tulungan. Yan. So matagal ko nang ginagawa yan. Tahimik lang kami as much as possible. Ako talaga ang magtitake ng full responsibility sa bawat na bagay na aking gagawin. No, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa magiging buhay namin dito. Yeah. Pero sa good thing nga, buti na lang, no? Naiintindihan talaga, lalo na yung mga nag-training, lalo na nag-training sa akin, yung mga naturuan ko, inadapt yung mga trainings, nagbasa ng book, nakinig ng audio. Pag talagang na-master nyo, I mean, meron kayo unconscious competent level about it, I'm telling you, kahit kayo pumunta dito, mapapadali talaga buhay. English, yes, I can understand. Natutuwa nga ako, kahit anong klaseng lahi dito, kaya kong kausapin. Basta alam mo lang kung paano ka makikipag-conversate, alam mo yung makikipag-usap ka na conversation, ganun. Paano ka makikipag-deal sa kanila, ano yung point para makuha mo ang loob nila, para sila ay mapakausap mo, para mapasalita mo. Meron kasing technique yun. Kaya namin ginagawa namin. Tinuro ko rin yun sa mga naging estudyante ko. Nung kami ay lagi nag-sharing, nag-training pa. Kung ano man ang tatawag nyo sa buhay nyo, lahat yan mangyayari. At tandaan nyo, lahat yan ay mayroong proseso. May tamang proseso yan, meaning hindi mo pwedeng gawin ng isang bagsakan o sa loob lang ng isang araw o loob lang ng isang linggo o isang taon yung iniisip mo para mangyari agad. Give time. Have patience. Huwag ka masyadong magmadali. Be kind to yourself. No? Dahan-dahan lang. Hindi naman kailangan magmadali. No? Diba sinasabi kasi kailangan magmadali. Wala nang oras. Tumatanda na ako and so forth. No, you always have time. There's always have time. Hindi pwedeng wala. Hindi ako naniniwala na walang time. There's always a process. May tama. Kumbaga, sabihin nila, at least you have to move. Yes, that's the point. But the question is, do you really have to move vigorously? I mean, alam mo yung todo-todo, sobra-sobra? Kung yan kasi yung pinapaniwalaan nyo, then do it. Kung hindi naman, just go with the flow. I mean, go with the natural flow of energy. Yeah, kasi kahit mabilis ka, mabagal ka, yung energy nandiyan lang yan. Hindi naman na siya nagbabago. So yun guys, ang share ko sa inyo, hindi ko lahat mabigay sa inyo yung mga proof o patunay kung ano ba talaga ang ginawa ko, but sa mga tinuro ko, lalo na sa YouTube channel ko, mga trainings ko doon tungkol sa law of attraction and self-development, lahat yun totoo. Yes, it happens. Dito ako sa Canada,
And soon, siguro explain ko rin sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung pwede kong gawin o ano yung gagawin ko para mabayaran yung mga hiniram naming pera. At kung anong ginawa namin para makalipat at kung ano pa ang iba pang mga ginawa ko dito para ma-achieve yung mga goals at ang mga pinapangarap namin sa aming buhay. Yan. Ito yung kumbaga dito action na. Papakita ko sa inyo yung real life experience base dun sa mga lahat ng itinuro ko sa aking YouTube channel. And guys, once again, this is Rudy Claserna. Maraming salamat. Ingat kayo dyan palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you. Peace. How about you? What is your story?